Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayo? Ako po ay si Mang Atyong at ito po ang ating podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nalikom o napag-aralan sa filosofiya, teknolohiya, siyensya, matematika, at lalo na sa teolohiya. Partikular po sa usaping may Diyos ba o wala, ang maling ideya na lumikha unti-unti ng mga suliranin at sumisira ng ating buhay, bansa at ng mundo. Tatalakayin po natin dito isa-isa ang mga ebidensya na magbibigay patunay kung bakit walang Diyos. Tandaan niyo po na ako ay hindi sumasalungat sa inyong mga paniniwala. Ito po ay inyong karapatan. Subalit, minsan, dapat din tignan natin ang iba't ibang mga ideya na sumasalungat sa ating paniniwala. Ito ay isang katangian ng isang matalino na tao. Sa huli po, ay mag-uukol ako ng maikling buod, panukala o kuro-kuro na sana'y maaring makalinaw sa inyong mga katanungan, mapulutan ninyo ng aral at maging silbing gabay sa inyong buhay na masaya, masagana, maginhawa at puno ng tamang kaalaman. Ang tatalakayin natin po ngayon ay ano ba ang pagkakaiba ng Katoliko at Judaismo? Ano ba ang mga dogma o doktrina ng Katoliko? Ano naman ang mga doktrina ng Judaismo? Sa huling episode, tinalakay natin na si Abraham ay ang ama ng tatlong kilalang reliyon, ang Judaismo, Katoliko at Islam. Ang Judaismo ang unang reliyon ng Diyos na si Yahweh. Kinopya ito ng Katoliko at ginaya naman ng Islam. Pinag-usapan din natin nakaraan bakit ang Katoliko at Kristiyano ay magkaiba. Bakit ang Biblia ng Katoliko ay ang tunay na libro ng Diyos na binasbasan ng Pope ng Roma base sa Bagong Tipan. At bakit ang mga Kristiyano ay mga organisasyong reliyon na tumiwalag o di naniniwala sa doktrina ng Katoliko. Ngayon, para maging patas naman ako sa mga taong naniniwala sa Diyos at sa mga taong di naniniwala sa Diyos, ibabahagi ko sa inyo ang mga ebidensya na magpapatunay na ang Bagong Tipan ay gawa-gawa lamang ng Katoliko, kinopya ito ng mga Kristiyano at hindi mula sa Diyos. Ito ay base sa mga doktrina ng Judaismo. Una, sa Judaismo, naniniwala sila na ang utos ng Diyos sa kanila ay gumawa ng mabuti sa sarili at sa kapwa-tao. Ibig sabihin, maging mabait sa lahat ng oras. Yun lang. Sa Katoliko na naman, naniniwala sila na ang utos ng Diyos sa kanila ay mahalin siya at wala ng ibang Diyos. Ito ay nakasaad sa Mark 12:31. Love the Lord your God and worship only Him. Dito, tipong ang Diyos ng Katoliko ay makasarili o selfish. Number 2, ang Judaismo ay naniniwala sa pagkakaroon ng isang Diyos na hindi mo makonceive, ma-describe, or pictured. So, walang nakakakita sa Kanya, walang nakakaalam sa Kanya, o hindi man lang siya nasa isip ng tao. Sa Katoliko naman, ang kanilang Diyos ay kaya nilang ilarawan na isang Diyos na makikita kahit sa dako. Isang makapangyarihan na sa lahat ng bagay at alam ang lahat na ginagawa o gagawin ng isang tao. Pero, ito ay kinokontradict sa John 1 na sinasabi na no one has ever seen God. Pero ang Katoliko
ay laging nagsasabi o may mga picture sa kanilang bahay na nagpapatunay na may Diyos. Ang ikatlo, ang Judaismo ay hindi naniniwala kay Jesucristo. Si Jesus ay never naging parte ng Jewish theology. So, hindi kilala si Jesus ng Judaismo. Ang Katoliko naman ay naniniwala kay Jesucristo. Sila actually ang nagdagdag ng pangalang Jesus sa Biblia, although there's no such thing as Jesus Christ in the Bible. Ikaapat, ang Judaismo ay naniniwala na mahal ng Diyos ang mundo. Kaya ibinigay niya ang salita. Hindi si Jesus, hindi ang bagong tipan sa tao. Ang Katoliko naman ay naniniwala na mahal ng Diyos ang mundo, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, the only begotten Son. So malaki ang pagkakaiba. Salita, tao. Okay? Ang panglima, ang Judaismo ay sumasamba sa iisang Diyos at tanging Diyos lamang. So, iisa lamang ang Diyos, wala nang iba. Dahil kung merong iba, hindi papayagan ng Diyos yan. Ang Katoliko ay abala hindi lang sa kanilang Diyos, kundi pati rin sa mga dogma ng Biblia nila, ang politika sa simbahan nila, at mga iba pa. So, ang Judaismo, Diyos. Ang Katoliko, Diyos, Biblia, at ano iba pa. So, dalawang pagkakaiba uli. Kaanim, kapag tinanong mo ang Hudyo kung sino sila, o ang Judaismo, ang mga Jew, kung sino sila, sasabihin lang nila na sila ang mga taong sumusunod sa pananampalataya ng Judaismo at naniniwala sa iisang Diyos lamang. Kapag tinanong mo naman ang Katoliko kung sino sila, sasabihin nilang sila ay naniniwala sa Diyos, naniniwala sila kay Kristo, sumusunod sila sa mga aral ng banal na Biblia, naniniwala sila sa tatlong Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, kay Mother Teresa, kay San Pedro, even kay Satanas, at kay San Lorenzo Ruiz, isang santo ng Pilipinas. Dito pa lang, makikita natin na malayo ang doktrina ng Judaismo sa doktrina ng Katoliko. Sa Judaismo, wala. Simple lang. Ayan ang Diyos. Hindi ko siya nakikita. Wala akong picture niya. Hindi ko siya pwedeng i-describe. Basta naniniwala ako na may Diyos. Sa Katoliko, nandyan na lahat. Iba-ibang paniniwala tungkol sa Diyos. Sinama na nila ang mga ibang santo, mga kung sino-sino, Santa, pati si Lucifer. Marami silang kwento. Ang Judaismo, simple. That's it. So, dito sa mga doktrina na ito, malinaw na makikita natin na ang dogma ng Katoliko ay ibang-iba sa dogma ng Judaismo. Sa susunod na episode, itatalakayin ko naman sa part 2 ng episode na ito, tatalakayin ko naman pa ang iba't ibang pagkakaiba ng Judaismo sa Kristiyano. Sa kabuuan na ating tinalakay ngayon, ang Judaismo ay sumasamba lamang sa isang Diyos at wala nang iba. Samantala sa Katoliko, marami silang sinasamba. Sa Judaismo, mabait ka lang, okay na, kahit hindi mo sambahin ang Diyos. Simple. Sa Katoliko, kahit salbahe ka, basta magsisi ka lang at mahalin mo lang ang Diyos, okay na yon, patatawarin ka ng Diyos. Ngayon, kung pagpipilian natin sinong reliyon sa tingin mo ang reliyon ng tunay na Diyos, Judaismo ba? Katoliko ba? O Kristiyano? Ngayon, kung ang reliyon ni Abraham, tandaan, kung ang reliyon ni Abraham, kung saan binigay ng Diyos ang 10 banal na kautusan, yung 10 Commandment, tandaan si Abraham ay Judaismo, ang tunay na reliyon ng Diyos
Anong ebidensya ang magpapatunay nito na ang Judaismo ang tunay na relihiyon ng Diyos? Sa susunod na episode, tatalakayin naman natin ang ikalawang yugto, part 2 ng ating tinatalakay ngayon tungkol sa ideolohiya ng Kristiyano laban sa ideolohiya ng Judaismo. Kung kayo po ay may katanungan, i-post nyo lang po sa comment section at sasagutin ko po sila ng aking makakaya. Kung gusto nyo naman maging guest sa podcast na ito, ilagay nyo rin sa comment o i-email ako. Ito po uli ang inyong Mang Atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto nyo ng buhay na masagana, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang maligayang buhay at hindi dahil sa paniniwala sa Diyos. Masaganang buhay po sa inyong lahat. Paalam. Ito po uli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po.